Ipapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng Mateo at ngayon ay nasa Mateo 10, 11 hanggang 15 na tayo at tinatawag ko nga na yung Mateo 1 hanggang Mateo 9, ito yung tinatawag na preparasyon. At pagdating natin dito sa Matthew 10, ito na yung pagsugo o yung tinatawag na deployment, para silang itinrain. Mula Matthew 1, nakita natin kung saan God introduced who He is in history, sa genealogy o sa angkan ng iba't ibang henerasyon. Ipinakita kung sino ang Mesiyas, ang Hari ng Israel, ang Diyos ng sanlibutan. At ipinakita rin from chapter 1 to chapter 9 kung anong role ng history, how God orchestrated history. Hindi pwedeng pagkakataon lamang. Nakita din natin ang kakaibang katuruan, how God taught us principles na hindi inaasahan. Instead na isang hari, a king, telling his subjects o yung kanyang mga nasasakupan na dapat nating gapiin ang ating mga kaaway, ito ang hari na sinasabi na mahalin ang ating kaaway. Imbis na isang pinuno na nagsasabi na maging malakas tayo, sinasabi maging mahina, tayo ay magpakumbaba. Pagkatapos ipinakita ng ating hari ang patunay na siya na nga ang Diyos sa pamamagitan ng mga miracles, raising of the dead, casting out of demons, pagpapalaya sa mga demonyo, pagpapagaling sa lahat ng mga sakit, at ibang-iba ang katuruan ng Panginoon. At nakita natin na sa simula, there were so many disciples, napakarami mga disipulo, pero unti-unting nababawasan. Sapagkat nakita natin na mga tinawag ay hindi marami. Maraming nakikinig, ngunit nung kanilang natunghayan ang tunay na kahulugan ng kaharian, what the kingdom is about, it's about repentance from sin, hindi para gapiin ang mga Romano o para maging mayaman. Marami nang umayaw. They refuse the gospel. At kahit ngayon, masasabi na Christians are remnants. Huwag mong aasahan na tayo ay mas marami. Sa tingin ko, sa huling araw, mas kakaunti ang tutugon ng positibo sa tawag ng Ebanghelyo. At ngayon, matapos yung napakaraming preparasyon na yan at paghahayag ng salita ng Mesiya, ang Diyos na bumaba, ito na ang paghahayo. Napansin nyo dun sa huli ng chapter 9, God said, Jesus said, pray the Lord of the harvest, ipanalangin nyo na maraming ipadala upang umani so that people will be saved. At yung mga sinabihan na magdasal, para sa mga mag-aani, sila mismo ang ipinadala. At tayo yun. Ikaw at ako. We are the harvesters. Ang tanong, ikaw ba ay tutugon ng positibo sa Panginoon? When God said, you make disciples, you tell others about Christ, sasabihin mo ba, oo, o sasabihin mo, Lord, I only live for myself. In fact, ikaw, Lord, kung hindi mo ibigay yung gusto ko, ayoko na rin sa'yo. So ito na yung makikita natin kung sino ang tunay sa hindi tunay. Kaya basahin po natin ang instruksyon ng Panginoon dito sa tinatawag kong Mission Impossible. Ang imposibleng misyon na kung saan ang mga taong hindi mo inaasahang gagamitin upang ipahayag ang pinaka-importanting balita ay ansyang ginamit. At huwag ka mabibigla pag ikaw mismo ang tatawagin ng Panginoon. So basahin po natin ang Mateo 10, 11 hanggang 15. Ang instruksyon para sa misyon. Sabi dito, saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya, habang kayo ay nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatiliin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan,
umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa. Shake the dust off your feet. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorrah. It will be more tolerable in the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Pwede po bang manalangin muli tayo? Panginoon, kami po humihingi ng tulong upang buksan ninyo ang puso namin para makaunawa sa aming sitwasyon. Marami siguro sa aming Panginoon na matatawag na Christian, pero namumuhay na may pagtanggi sa tunay na mensahe ng iyong anak. Kaya Panginoon, kami po ay humihingi ng tulong upang aming maunawaan at hindi lamang maunawaan para magkaroon din kami ng motibasyon upang ipamalita ang misyon na ibinigay mo sa amin. Ipamalita ang Ebanghelyo at magyakag sa mga taong maniwala at isuko ang kanilang buhay sa inyo. Sana kami magamit mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Matindi itong mensaheng ito. Napakatindi. Kasing init ng tanghaling tapat. Paghuhukom. Unang salya pa lang. Sabi ko, nako, ito na naman. So, mapapansin mo sa Ebanghelyo, siya ay hindi talaga inaasahan. Punong-puno ng pagmamahal sa hindi dapat mahalin sa mga prostitute, sa tax collector. Pero makikita mo na matindi rin siya sa pagkilala sa tunay at hindi tunay. At makikita natin na itong unang salya ng tinatawag nating mga disipulo, ito yung tinatawag na first short-term training mission. Ito yung unang, matapos silang turuan ng Panginoon, sila ay hinahayo para silang OJT. Alam mo yung OJT? On the job training. Parang, sige, subukan muna natin. Short-term training mission. At natatandaan nyo, ang sabi nung nakaraang mensahe, dito sa pasimulang ito, puntahan nyo muna yung mga Hudyo because they are the promised people. They were given the tinatawag sa korporasyon na the right of first refusal. Yung iaalok muna sa kanila. Tinanggap man ng mga Hudyo yung mensahe? Hindi. Tinanggihan nila. Kaya nasa atin ngayon, hawak natin ang misyon na ikalat ang balita. Ang unang plano talaga, mga Hudyo, God's chosen people. Pero dito, makikita natin, may tatlong bagay tayong mapupuna. Dito sa kauna-unahang misyon upang ikalat ang Ebanghelyo. The first short-term training mission. At meron dito mga prinsipyo na magagamit natin, pero meron ding ipinagawa sa kanila na masasabi mong hindi siya prescriptive o hindi sinasabing laging gawin, kundi descriptive. Dinidescribe lamang yung pinagawa sa kanila na maaaring hindi na natin dapat gayahin ngayon. Pero lahat ng aking ituturo sa hapong ito ay mga prinsipyo na magagamit mo ngayon. Unang-una, bilang Kristiyano. Pangalawa, bilang pakikitungo sa mga mananampalataya at hindi mga mananampalatayang nakapaligid sa iyo. How do we treat people who are believers? How do we treat people who are unbelievers? So sabi dito, sa pagmimission nyo, unang punto natin, hinanap muna nila ang bukas sa magandang balita. So sa kanilang strategy, sabi, hanapin mo muna sa isang barangay o sa isang bayan, yung open, yung bukas. Sabi, saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan at kayo'y tumuloy sa bahay niya habang kayo ay nasa lugar na iyon. Pupunta ka kasi sa isang grupo ng mga tao, meron dyan mga pilosopo. Meron dyan talagang gusto lang makipagtalo. Kayo ba naka-enkwentro na ng ganyan tao? Sineshare mo ng gospel, napaka-pilosopo. Sabi ko siguro ang degree mo, philosophy. Bakit? Ang pilosopo mo eh. Parang lahat ng i-share mo sa magandang balita, sinasalag. Ang sabi dito, wag ka muna doon. Hindi naman sinasabing wag, pero maghanap ka muna doon sa, kumbaga sa mangga. Kanina may mangga doon sa, mga asher, di nyo ako binibigyan ng mangga. Hinog na hinog. Hinog na hinog. Kanina, pag park ko, may kapatid na sabi, pinigilan ako sa sasakyan ko. Buksan mo yung pinto mo. Bakit? May mangustin ako sa'yo. May mangustin tayo, sweetheart.
Sambayong. Pagtingin ko, hinog na hinog, inaamoy ko. Pagtingin mo pa lang, hinog na sa ebanghelyo. Sabi dito, pagpunta nyo sa isang bayan para kayo mag-evangelize. At lahat tayo evangelist, ha? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sige na, tingnan mo na. Tingnan mo. Mukha bang evangelist? Ano ba ibig sabihin ng evangelist? Hindi siya makapaghintay na i-share yung kanyang faith. Nagpunta kami dito sa bundok ng Banahaw nito nakaraang linggo. May lumapit sa akin. Napaka-friendly. Hello. Hi. Hi. Hello. Ang friendly nito. Yung pala may ibebenta. Maya-maya ito na may binebenta na. Pero tayo, hindi pala tayo ibebenta. Habang lumalago ka, gusto mo kumakatas yung pagiging Christian mo. At ano ba ang tunay na katas ng Christian? Gusto niyan mag-share. Gusto niyan mag-share. May problema kung ikaw ay binebless ni Lord, hindi mo gusto i-share. Hindi ba? Hindi ko naman sinasabing ikaw ay laging nakatayo ka sa kalye, nagsisermon ka. Magsisi kayo! Hindi naman ganun. Pero parang pag may nakilala ka, uy, sama ka sa church. So lahat tayo evangelist. So ito, sinasabi dito kung kayo, itong mga disipulo, na naatasang mag-evangelize. Maghanap muna kayo ng mga bahay o mga tahanan o mga tao na bukas na ang kanilang puso. Ready na. Open sila. Open to your message. At pag nakakita kayo ng bahay na ganyan, ibig sabihin trabahuhin nyo na. Ibuhos nyo na yung inyong pakikitungo, pakikisama. And in their case, kasi talagang lumilipat-lipat sila ay napapatira doon sa mga bahay ng mga taong open na sa Ebanghelyo. Atin pong tatandaan na dito sa kontekstong ito, itong mga tinatawag na mga bayan at mga lugar na ito yung lugar sa Galilee na iniikutan ni Jesus. So marami sa kanila na-expose na kay Jesus at sa kanyang katuruan at sa kanyang pagpapagaling at sa kanyang mga mirakulo. Nakukuha niyo po ba? Sabihin, nakarinig na at hinog na. At sabi sa kanila, pagdating nyo sa bayan na yaon, at pag nasabi, ito pastor, welcome, pasok ka sa bahay namin. Pwede tayo mag-Bible study dito. Alam nyo, dito sa Integrity, meron tayong ministry dito sa 40 lugar. Ating pinupuntahan araw-araw. May mga bahay dyan, talagang tuloy kayo. O-operan pa namin ng pambayad sa kuryente. Naku, huwag nyo akong babayaran. Ang aking tahanan ay bukas sa Ebanghelyo. Tuwan-tuwa ko kami pag may mga ganyan. Iba sa inyo, nakaupo dito. Ang sabi sa Bible, puntahan nyo muna yung mga yan. At pag nakita nyo yan, sila ay inyong gawing base of operation for the gospel. Yung tinatawag na karapat-dapat, hindi ibig sabihin karapat-dapat o worthy dahil sila'y mayaman. Ito yung tinutukoy dito. Kasi maraming pastor, hinahanap karapat-dapat kasi mayaman. Pag sabi, pag nagbukas ng tahanan, pag nagbukas ng puso, huwag mong pipiliin mayaman o mahirap. Sapagkat ang batayan nitong mga kautosang ito ay ang bukas na puso at bukas na isipan at hindi bukas na pitaka. Kasi minsan yun ang problema ng mga pastor hinahanap, di ba? Warning nga sa Bible pag may pumasok sa church na may malaking malaking singsing, wag yun yung aasikasuhin mo at yung taong hindi magara ang damit, isasantabi mo. Kung sino ang bukas, ang puso at bukas ang tahanan, siya ang iyong pupuntahan. At huwag kang palipat-lipat. Dito sa sinasabi sa verse 11, nakatira ka na sa isang bahay, bukas ang puso, pero medyo mahirap. At may nakita ka na taga Ayala Alabang. Ay, maganda yung bukas din ang puso, pero taga Ayala Alabang, may swimming pool pa. Pwede baptism. Lipat ako doon. Thank you, bukas ang puso mo pero lilipat ako doon, may baptismal pool, pwede ako mag-backstroke. Hindi, yun nga ang tinutukoy dito. Sabi sa kanila, huwag kang palipat-lipat. Kung saan ka lumanding, kung sino yung unang nag-welcome sa'yo, doon ka magsimula. At ang isa pang ibig sabihin po nung salitang karapat-dapat, worthy sa English, hindi lamang mayaman, hindi rin naman sinasabing kung mayaman, wag mo rin silang ituring na karapat-dapat. Sinasabi, wag kang magturing. Rich or poor, doesn't matter.
Ang isa pa, sinasabing karapat-dapat,